Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click nyo lang yung TV Media. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, napakainit ng panahon guys. Pero mas mainit ang naging hearing sa Senado itong kay Bato de la Rosa dahil sa PIDEA leaks. So yun guys, yan ang laman ng balita ngayon. At Bato, diba? Nagalit, na high blood kay Maharlika dahil guys, sa kabila ng hearing, nag-message itong si Maharlika na sinasabi na itatanong na daw ba niya, sabi niya kung binayaran na sa ni Lisa Marcos, pero yun na nga, mariing tinanggi na bayad sa ni Lisa Marcos. So narito guys, papanood ko yung konting video nito at meron akong i-upload na full video nito, panoorin nyo na lang po. So narito, bago natin tuloy ang ating reaction, alright? Pasok ba to? Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag, ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolution. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ng Senado. Paano ako makapag-action na bakasyon ng Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrus? So yun guys, napanood nyo, di ba? Dahil dyan, nagalit ang mga DDS. Di ba? Sabi sa mga comment dyan sa Senate guys, sa hearing na yun, mahaba kasi yan, halos isang oras yan guys. Pero konti lang ang kinuha natin. Ang sabi nila, no vote for Bato. Kasi nga parang nag-aaway-away na sila, di ba? Alam naman natin kung si Marlica maka Duterte. Tapos itong si Bato, tao din ni Duterte. So sa kanyang hearing guys, ang napansin lang natin, no? Parang nakukulangan tayo dito kay Bato, lalo na doon sa pagdikdik kay Jonathan Morales. Kasi ang topic nila, ang kanilang hearing ay PIDEA leaks. Di ba? Kung totoo nga ba, yung nakita ni Digong na sinasabi, nakasama sa PIDEA leaks, itong si Pangulong Bongbong Marcos at itong si Maricel Soriano na artista. So dito, kailangan nilang i-prove kung totoo nga ba yun o peki lang. So doon sa napakinggan natin na sinasabi ng PIDEA, walang katotohanan, hindi yan totoo.
At ito naman sinasabi ni Jonathan Morales, totoo ito, sabi niya. Pero nung tinanong siya ni Bato, naalala mo pa ba yung mga kasamahan mong pumirma dyan? Doon sa, di ba, yung papel na may pangalan niya. Kung sino-sino yung mga nakasama mo. So, ang sinagot ni Morales, hindi raw niya maaalala na kasi 2012 pa rin. Kaya, di ba, sinong maniniwala? Di ba, nakakatrabaho mo, hindi mo alam. Di ba? Kahit marami kang pinasukang kumpanya, kilala mo ang bawat isa sa yung nakatrabaho. Lalo pa yung medyo maselan, guys. Pideya sila, di ba? Sa drug sila. So, maselan ng kanilang trabaho. Imposibleng hindi mo maalala. Di ba? Yung mga naging kasama mo. Lalo pa't may mga pirma kayo dyan. At sariling report nyo. Kung totoo nga ba. Di ba? At ang isang napansin pa natin dito, bakit parang mas madaldal pa itong si Jonathan Morales? Di ba? Kesa sa mga pideya. At lalong-lalo na kay Bato, minsan parang nililecture pa itong si Bato. Kasi nakukulangan tayo kay Bato, guys. Eh. Sabi niya, magaling daw siya mag-imbestiga at naging PNP chief siya, di ba? Dapat dinikdik ng dinikdik itong si Morales kung talagang kailangan niyang patunayan yung totoo yan. At yung credibility, ano ba yan? Kredibilidad niya. Dapat yun ang talagang pinakita dito ni Bato at na hinukay ng hinukay yung kanyang background. Para siyempre, malaman natin yung sinasabi niya kung totoo talaga. Tapos yung taga-pideya, halos hindi magsalita, guys. Hindi makapagsalita. Mukhang mahina rin. Di ba? Mahina rin ng pinadala ng pideya. Actually, yun nga yung chip nila dun eh. So, yun ang nakikita natin dyan, guys. Di ba? Meron ng mga ibang anggulo. Ang nakita natin, ang sabi nila, parang scripted daw. Ang sinabi ni Bato. Kasi unang-una, di ba? Nasa gitna ng hearing. Biglang nag-chat itong si Maharlika. Yun na nga, binasa niya, di ba? Nakapakinggan niyo naman. Binasa niya. So, parang talagang binubulgar lang na tinatanim sa isip ng tao na talagang bangag itong si President Bongbong Marcos. Kasi binabanggit yung pangalan niya, di ba? Nung binasa pa nga, di ba? Bangag si President Marcos. Paulit-ulit pa niya, di ba? Lisa Marcos. Pero sinabi lang niya, na isang side na hindi ako bayaran ni Lisa Marcos, sabi niya, di ba? So, panoorin niyo guys, i-upload ko yan ng buo para makasunod kayo dito sa nangyaring hearing ngayon regarding sa PDX. At marami rin nagtataka, bakit pinatulan pa, di ba? Bakit pinatulan pa itong hearing na to ni Bato, di ba? Ilang araw lang guys, may hearing na kagad. Kaya nga sabi niya, nakikita niyo, ako lang yung senador dito. Kasi nga, walang gustong pumatol dyan. Parang kasiraan din kasi yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, mabubulgar yan. In public yan, guys. Maraming makakapanood na. Kaya sa kabilang banda, yun na, nag-aaway na. Yung DDS sa si Bato, inaaway na talaga siya. Kasi nga, nakukulangan din sila sa kanyang ginawang hearing. Kaya abangan na pa natin, guys, kung anong susunod na mangyayari. Pero para sa atin, walang na-approve na matibay na ebidensya itong si Morales ay totoo sa yung kanyang na-ilik na dokumento na yun na nga na nasangkot sa drugs itong si BBM. Kaya nga tinawag bangag daw siya. So, tingnan natin guys kung ano pang posibleng mangyari. Dahil meron pa silang hearing sa May 7. Ipapatawag pa daw itong si dating executive Pakito Ochoa at si Mama Harlika rin, ewan ko, tingnan natin kung mapapauwi yan mula sa Amerika kung hindi daw sisipot, mag-issue daw ng warrant of arrest. So titingnan natin kung baka nga scripted lang o totoo, malalaman natin yan sa susunod na araw. Alright guys, hanggang dito lamang po. Anong masasabi nyo pala? Dito, scripted ba to? Para kunwari itong si Bato nagagalit sa mga kay Maharlika, di ba? Na kunwari ayaw niyang palagpasin to kasi siya yung committee sa dangerous drugs di ba? Siya yung chairman guys o talagang wala siyang alam dito pero nakulangan ba kayo o okay lang yung kanyang ginawang hearing. So hanggang dito lang po, abangan niyo susunod po. Thank you.